lumod ng tigli 5 milyong piso sa 18 ex-Marines. Mga opisyal na isinasangkot sa maleta kickback pumalag. Ginawang sesyon ng Gatchalian Block noon June 3, lawful valid ayon sa IBP. Singil sa tubig ng Maynila at bababa sa susunod na buwan. Manok natagpo ang buhay sa gumuhong gusali sa Pampanga sa Day 12 ng Search and Retrieval Operations. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Ka Anthony Taberna, ako po Kisas Habson. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, itinuturing na makasaysayan ang kauna-unahang commercial shipment ng Pilipinas ng sariwang mangga. Ito po yung kalabaw na mangga patungong Toronto, Canada. Aba, ayan pala, may picture na pala, no? Ang mahalagang hakbang ito ay nagbukas ng daan para sa mas malawak na access sa mga dekalidad na tropical fruits ng Pilipinas sa buong North America. Saan kaya galing itong mga mangga? Saang parte ng Pilipinas? Ayan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang hakbang na ito ay bahagi ng isinusulong ng Marcos Administration na palawakin ang export market at bawasan ang pagdepende ng bansa sa mga tradisyonal na mamimili ng produktong agrikultural. Itinuturing ito ni Laurel na isang breakthrough para sa isa pinakakilalang prutas na ine-export ng Pilipinas. Ito ang tamang panahon para matikman at makarating sa ibang lugar sa mundo ang isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng Pilipinas. Ang nasabing shipment ay kasunod sa kauna-unahang pagluwas ng sariwang Philippine mangoes sa Roma noong nakaraang taon. Ayun pala, may nakatatak for Canada. Baka mula Guimaras yan na. O kaya naman ay sa Zambales. Ayan. Yan ang mga lugar na sikat sa mangga, no? Talaga namang ubod ng tamis. At bawal sa kanila ang magpasok ng ibang mangga. Ayan. Mula sa ibang lugar. Delikado ang diabetes dyan kapag totoo mataas sa yan. sugar. Mataas sa sugar ang mangga. Ayan, kaya i-export natin para pakinabangan pa natin. Lalo na't magkano $1 ngayon? Ay, nasa ano yung latest? 61, hindi ko pa nakita pero nasa 61 plus magkano ang the dollar? 61.62. 61.62. So kung tayo ang mag-e-export, kung sino mang pribadong kumpanya mag-e-export yan, kita. Kitang-kita ang kita sa mangga. Samantala, idineklara ng Vatican ang Saint Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas bilang isang international shrine. Batay sa inilabas na decree ng Dicastery for Evangelization noong May 25, ay kinilala ang dambana bilang isang pandaigdigang sentro ng debosyon kay Saint Padre Pio. Kilala ang dambana bilang destinasyon ng higit 100,000 deboto na nagdarasal at humihingi ng gabay at kagalingan mula kay Saint Padre Pio. Ito na ang ikalawang international shrine sa Pilipinas. Una ay ang Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City. Samantala, nakatakdang gawin ang formal na deklarasyon ng bagong status ng shrine sa pagdiriwang ng kapistahan ni Saint Padre Pio sa Setyembre 23. ACS Balita. Alas 6 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Sinuhulan umano ng pera ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 ex-Marines para tumistigo sa flood control scandal investigation. Ayon sa NBI, inamin ng kaanak ng isa sa mga dating Marines sa kanyang affidavit na binayaran ng tigli 5 milyong piso ang bawat miyembro ng grupo para magsalita. Sinabi ni NBI Director Melvin Chicago Matibag, inilaglag ng naturang kaanak ng isa sa ex-Marines ang nangyaring suhulan matapos itong hindi makatanggap ng ipinangako sa kanyang 5 milyong piso. Ayun, yan ang mahirap, ano?
Kaugnay nito, ipinasampina na ng NBI si Defensor para ipaliwanag ang mga aligasyon. Paglilinaw ni Matibag, sa ngayon ay itinuturing pang unverified ang naturang akusasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, may bisa at legal ang isinagawang sesyon ng Senado noong June 3 sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa liderato ng kapulungan. Ito ang inilabas na opinyon ng Integrated Bar of the Philippines o IBP upang bigyang linaw ang kalituhan ng publiko sa agawan ng liderato. Ayon sa IBP, maituturing na balido ang naturang sesyon dahil nakabuo ito ng quorum na 12 senador na sapat upang magsagawa ng opisyal na pagpupulong at makapagpatibay ng mga desisyon. Paliwanag ng IBP, nakabatay ito sa tinatawag na Avellino Doctrine na nagsasabing ang pagkakaroon ng quorum ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Senado upang magsagawa ng formal na sesyon at mga kaukulang aksyon. Dahil dito'y lahat ng mga resolusyon at desisyong ginawa sa nasabing pagpupulong ay itinuturing na opisyal na gawain ng Senado at saklaw ng presumption of regularity. Alas 6:08 ang ating oras. Mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. May bawas singil na ipatutupad ang Maynilad Water Services para sa kanilang mga customers simula sa July. Ayon sa MWSS, mababawasan ng 12 centavos kada cubic meter ang singil ng Maynilad. Katumbas ito ng halos 34 centavos na bawas sa buwan ng bayarin ng mga consumer na gumagamit ng 10 cubic meters o mas mababa, habang mas malaki naman na matitipid ng siyempre ng mas mataas ang konsumo. Ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick Lester T, bagamat maliit ang magiging bawas, makakatulong pa rin ito sa mga consumers sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, isang buhay na manok ang nasagip mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga sa ika-12 o 12th day. Ba, puro 12 ah. Oo. Engineer Tony Nanggel, puro 12 tayo ngayon ah. Oo. Sa ika-12 araw ng search and retrieval operations, ang naturang manok ay pinaniniwala ang pag-aari ng isa sa mga construction worker na natrap sa bubagsak na 9-story building. Ano ba itsura ng manok? Sinisilip ko ito sa video. Anong klaseng panabong ba? Panabong? Anong klaseng manok ba yan? Teka, suspense hindi pa makita eh. Ayun, sumisilip-silip yata. Ayun, gumagalaw. Ayun nga, no? Ay, panabong nga! Panabong. Ano ba nalalaman kung panabong? Iba yung buhok? Nanunuka. Tandang. Tapos ayun, tinitinan ko kung napungos na yung palong. Pinupungos yan, yung palong na gano'n, tsaka yung lambi dito. Nung elementary kasi ako, dumadayo ako ng yung nag-aalaga ako ng manok. Yung mga panabong. Hindi, pati pang luto. Tapos kapag nakita kong may potensyal yung isang tandang, inaalagaan ko na yan. Tapos dinadayo ko na kung saan. Teka, sumisilip-silip lang eh. May space siya, may space hindi siya na Ayun, panabong. Base doon sa ulong nakita ko pa lang. Ayon sa mga otoridad, posibleng ito ang na-detect na signs of life. Nitong mga nakalipas na araw na ikinabuhay ng pag-asa ng mga rescue team na may maisasalba pa silang survivors. Sa ngayon, nananatiling 27 ang death toll sa nangyaring pagguho habang nagpapatuloy ang search operations. Alas 6:11 ang ating oras. Susunod! Ito, boy! Hinihintay ko eh. Kung sa gumuhong gusali ay merong na-detect na sign of life, sa manok nga lang, sa Senado kaya? Sa Senado kaya? Sa gusali kaya ng Senado ay may maaasahan pa tayong sign of life? Wow! May buhay pa ba? Mabubuhay pa ba? Ayan. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:11.
Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumpatsero? Sabay-sabay tayo ha. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit madya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Sama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Alas 6:18 ang ating oras. Anong mga mangyayari pa sa ating sinusubaybayang kapanapanabik na mga tagpo sa Senetflix? Tayo po'y nasa Season 2, Episode 3 ng Senetflix. Kumustahin natin ang Senado. Nasa linya natin ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. Ayan. Meron kasing Cayetano Block, merong Gatchalian Block. Si chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block, Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, magandang morning! Hi, Boss Jerry. Good morning. Thank you for inviting me sa program mo. Apo. Diretsahin ko kaagad dun sa ano bang mangyayari dun sa ginawang hearing kahapon ng Blue Ribbon under Senator Marcoleta. Anong mangyayari dun sa mga record nun sa minutes of the meeting or the hearing, Senator Erwin? Boss Jerry, ang record lang noon sa mga nag-live kahapon sa TV, pero doon sa records po ng Senado wala dahil wala pong presence ng any member of the Blue Ribbon. Wala po doon to record it. Wala din nga po yung crib, yung nagre-record po yung barang media recording namin. Wala rin po. Yan po talaga ay forum at hindi po maitatawag na hearing kasi nga po talakayan lang po, sila lang po yun, press briefing, forum, you might want to call it, pero definitely hindi po hearing yun. So walang record yun, walang pumasok sa anumang record ng Senado yung hearing kahapon? Wala sa record ng Senado? Yung panunumpan nila doon, sila lang po yun, di rin po papasok yun. Kaya nga po, sa Monday, sila po imbitado ulit yung mga Marines na yun, manunumpan na po sila, yun po yung official, at recorded po yun, meron po tayo mga members po ng Blue Ribbon Secretariat, ganun din po yung prib namin, yung nagre-record po ng live na makikita ko natin sa social media, nandoon po sa Lunes lahat po. At saka yung invited guest natin, bukod po doon sa Marines, meron po tayo sa mga NBI, Ombudsman, DOJ, iba't iba po. And then, sa susunod po namin na hearing na pinaplano ko na po towards the end of the June, yung mga inakusahan naman para pwede ho silang managsagot ng mga akusasyon laban sa kanila. Okay. So, meron bang attempt from your group, from the new majority, na harangin itong hearing kahapon ng Cayetano Block? Actually, napag-usapan po yan. Kaya umagang-umaga, nagtungo na po at nagpa-press con po si acting Senate President Sherwin Gatchalian at sinabi na walang hearing. At then the night before, dineclare niya na po na work from home po o yung mga empleyado. Pero yung mga pumasok po kahapon, mga staff lang po yan ng mga iba't ibang senador ng mga dumalo po kahapon at mga security po nila sila po. So yun po, pero primero napag-usapan po na ipadlock na lang natin dahil alam ho namin na mag-hiring-hiringan sila. Pero ang sabi po na pag-desisyonan po ng ni presiding officer Senate Pro Tempore Gatchalian, hindi, wag. Kasi baka sabihin ng mga tao, ginagaya natin siya dahil nung sa Kongreso siya, nung ayaw niyang bitawan ang pagiging Speaker of the House, pinadlock niya yung session hall.
Ganun ba? Oo. Okay. Opo, 2020 po yun. Oo nga pala, nung ang papalit na si Congressman Lord, Lord Alan. Alan Velasco. Opo. Oo, Tapos, ano, ang isa pa paring Jerry, kaya niya nasabi na walang independent. Kasi natikman niya yun sa ilalim ng Pangulong Duterte, sinabihan siya. Bumaba ka dyan, ibig sabihin napakialaman siya, nasabihan siya. Kaya ngayon, tingin niya, pinapakialaman po siya ng palasyo. Hindi po siya pinapakialaman ng palasyo. Wala akong pakialaman ng palasyo sa Oo. Senado. Oh, okay. Ulitin ko lang yun sa record kasi may mga nakita naman kami mga staff doon na 'di ba karaniwan yan, may stenographer yan o may nagre-record yan Opo. para may gumagawa Opo, ng ito po transcript. So yung buong hearing na Ito yon po ay useless, walang anumang record na papasok sa record ng Senado? Wala po kasi nga po wala yung mga member ng Blue Ribbon Secretariat, yung mga stenographer, recorder, wala po eh. Yung magvi-video, wala ho eh. Mhm. So paano valid yun? At saka yun yung instruction ko dahil ako po yung chairman, so ako po yung sinusunod ng Blue Ribbon Secretariat. Bagamat nagbanta pa si Senator Cayetano, ang kakasuhan niya. Ang tanong ko ngayon, ano yung kakaso na? Ako po yung Blue Ribbon. Siya po ay ordinary senador na lamang. O we can say na automatic po kasi pag natanggal ka Senate President, ikaw magiging minority leader. So, yun, pero anong kasuhan niya? Dahil hindi naman yung mga tao ay sumunod lamang sa instruction ko. Ako po yung duly elected as the committee chair of the Blue Ribbon. Meron bang order to physically bar them from entering the Senate or entering the plenary hall? Ang plenary hall po, opo, pinagbabawalan sila. Pero yung the Senate premises, hindi po dahil opisina po nila doon. May pasok opisina nila yun. Pag Thursday, opo. Pero nakapasok Kaya nga po, pa rin sa plenary hall at doon nga nakapag-hearing. Kaya nga po nagtataka nga po ako na bakit po nagkaganon. Gusto ko po malaman, siguro bago po kami mag-hearing sa Lunes ng Blue Ribbon, ipapatawag ko po yung Senate Sergeant at Arms po namin, yung mga members po ng USAA, kasi parang papatay-patay po, sinabihan na po sila na bawal, mukhang nakalusot po sa kanila. Kaya nga po gusto ko pong malaban sa kanila. Ano ba nangyari? Strike 2 na kayo. Nung una, sabi niyo, putukan, barilan. Wala naman palang exchange of gunfire. Kayo lang nagpaputok. Ngayon naman, nalusutan kayo. Sinabi na ng acting Senate President na walang hearing. Sana prevent nyo yan. Sana pinatay nyo na ng ilaw, yung kuryente. Dahil wala, kasayang wala naman talagang utos. So, parang mahina po yung usaha po namin. So, kailangan po namin ma-review ngayon. Nakakatakot po dahil 22 senators po nag-upisira. Paano kung lusubin kami ng mga armadong grupo? Malulusutan lang sila basta-basta. Yun po yung sinasabi natin. Ang naging dating kasi, Senator Erwin, parang naging valid o naging legal at naging proper yung hearing dahil nasa loob ng plenary hall, maayos nilang naisagawa yung hearing. Wala namang namatay na mic, walang namatay na ilaw. So parang talagang pinahintulutan silang gawin yon. Instruction po talaga ng leadership at ng buong grupo na hayaan na lamang sila. Pero since hindi naman po recorded yun sa Senate Journal, magiging record, inayaan lang ho namin. Pati kami nakipanood na rin at nakakatuwa po na kasi parang at least bali-bali pa kayo script. Hindi pa po nila na-memorize. Sige, natatawa kami. Tapos nagtatawanan po kami. Sabi na, bakit di ba nung una si Senator Legarda at Mark Villar kasama natin? Sabi namin, Tito Soto. Ba't ngayon wala na? Sabi ni Tito Sen, mukhang may sakit na rin yata, nakalimot si Cayetano o talagang sinudya niya na huwag basahin. So, nakakatuwa ho At saka yung inconsistency, kontuwa nga, nabiro pa ako. Ilang babae ba? Magaganda ba yung mga babae? Sabi ko, ewan ko. Sabi ko sa imahinasyon siguro. Pero doon, yun nga isusunod ko nga yung parte na yan na sa mga nakaraan, hindi ka nababanggit Senator Erwin pero kahapon nabanggit ka na tsaka si Senator Soto at iba pa at may tinukoy na halaga sa iyo, parang 70 million yata yung binanggit na dineliver daw sa iyo sa Green Hills, sa bahay mo sa Green Hills.
Actually, parin Jerry, nung una pa lamang, yung may lista yan na binigay po na sa media, kasama po tayo. Tayo po yung pinakamahuli. Okay? Oo. Na taga sa Presscon, nabanggit din po tayo sa may nag-Presscon po yan sila dati. Kung maalala ho ninyo, dito po sa Greenlist, nag-Presscon po sila, binanggit din po yung pangalan ko. Pati yan, sila Soto. At saka sila Senadora Loren, at saka sila Senador Mark, nabanggit din. Sa majority na po tayo doon. So, yan po, Pero may kahapon nawala yung may mga nawalang kasamahan nyo sa listahan. na mga nasa minority. Kami ho na ni Tito Sen, naiwan kami dahil kami ngayon ng majority. So nabanggit ho ulit yung pangalan. Pero sila po, medyo na, kaya nga po na tinanong nga ng media, sabi niya, malay ko, kahahawak ko lang. Pero kitang-kita naman ho doon eh. Alam niya naman ho yun. Noong una pa lamang, tinanong niya ako, pasama ka, ba't kaya ka sinama ng mga Marines na yun? Sabi ko, maniwala ka dyan na Senator Cayetano. Sabi ko, huwag ka magpapaniwala lang. Saka si Loren din dati, noong una po lumabas yan. Kasama rin ang pangalan niya. Sabi niya, sinama tayo, doon wala naman akong kinalaman dyan. Sa totoo niyan, paring Jerry, flood control, wala naman ho ako masking bulat-latin nila ang records ni Cabral, kung nabigyan ako ng allocation, na records ni Saldico. Wala po, kasi nung pumasok po ako ng Congress, nung 19 Congress, kalahati na. Wala na po. Okay, naibigay na yung mga budget. Number 2, nung pumasok ko Senado nung kuan, ako po umupo po July po ako umupo June 30 po ako naupo paano ako magkakaroon ng allocation? So wala kang flood control kahit anong flood control project wala ka. Ganun ba, Senator? Wala po akong flood control. Wala po nga po akong infrastructure. Wala po akong infrastructure project. Wala po akong ni-request. Wala po akong ang problema po kasi pag party list ka, wala kang allocation. Kasi saan mo dadalhin yung infrastructure mo? May district naman po. Kukunin po ng district. Kunwari, Baring Jerry, ako yung tiga Palawan. Tatlo yung congressman namin doon. Kung dadalhin ko yung kung ako yung congressman, dadalhin ko yung infrastructure doon. Kukunin ng third district o second district o anong district yun. Kaya ang party list po, hindi po nabibigyan po ng allocation. Kung nabigyan man, it's because malakas siya or yun talagang pang negosyo. Pero hindi ho eh. Wala ho akong allocation. Ngayon, Senador, late na po akong pumasok. At saka yung sinasabi na binigay ni Saldico. Lumayas na nga si Saldico ng mga panahon na yun. Very inconsistent. Pero hindi ko na lang isa-isahin yung inconsistencies nila para sagutin na lamang po nila sa korte yung mga inconsistencies nila. Okay. So, ipapatawag nyo pa rin ba sila? Iimbitahan nyo pa rin ba itong sina Attorney Baligod, Mike Defensor at 18 Marines sa hearing ninyo sa Lunes? Opo, kailangan po nilang mag-attend dahil kung hindi, sila po ay baka ma-issue ng contempt. Paano kung ayaw na nila dahil sasabihin nilang bias na kayo, doon lang kami sa Cayetano Marcoleta Block mag-a-attend? Lumalabas po kayo, talaga puro kasinungaling na gusto nila. Kasi ito po, recorded po ito. Magagamit po ito sa korte. At saka yung plano ko po dito, para mataas siguro 2-3 hearing na lamang po dahil sinasabi, nag-yayaw-yaw si Senador Marcoleta na pinagtatakpan. Ipatawag natin ito ngayon ho. Pagkatapos ito, siguro after sila, tapos yung mga inakusahan nila, after that po, kawa na po ang committee hearing, and then papasok ko po sa ombudsman. Hindi naman kasi kami mga prosecutor eh. Sige, actually, kung tutuusin na Jerry, may impression ng tao ng mga investigador kami sa Blue Ribbon. Hindi po. Oo, nag-iimbestiga kami dahil ang sinasabi doon, public accountability ng mga government officials. Tama po yun. Pero yung mag-imbestiga at mag-prosecute na ikaw may kasalanan, ikaw ay ganito, ikaw ay nagkasala sa ganyan, hindi po, ombudsman po yun ang mag-determine noon sa kanya iakyat sa Sandigan Bayan. Yun po. Nauubos natin yung oras natin. Ang dami pong dapat imbestigahan pa, paring Jerry. Tama. Yun na lang po sa Sierra Madre. Gusto ko na pong isunod dahil kinalbo na po ng mga minero yung Sierra Madre. Ala pong hindi po umiimik yung Environment and Natural Resources natin, department. Nakalbo na po yung Sierra Madre. Di po ba protected zone yan? Kailangan po maimbestigahan. Totoo yan. Marami pang dapat na talakayin ng Blue Ribbon. Pero ito, yung 18 Marines, sa ayaw at sa gusto nila, pahaharapin ninyo sa inyong komite.
Opo, magdala pa sila ng tig-isa-isang abogado kung gusto nila para bumulong para malaman natin, di po ba? Kumbidado Para rin malaman ba? natin na Kukumbidahin Oh. din ba ninyo ang senador na nasa ilalim ng Cayetano Black sa inyong hearing? lahat po kami member kasi ito po sinasabi. Unlike po sa kanila nung itinalagan nila si Pia na chairman ng Blue Ribbon, sila lang ho, walang inimbita na sa grupo namin na nooy minority. Mm-mm. Dapat po automatic iimbitahan nila si Senator Soto bilang the minority. Wala po inimbitahan eh. Oo. Inimbitahan ho kami mag-attend as guests. Mm-mm. Not as members. Kami yung ngayon, members, sabi, paano magagawa? Ang bilis naman. Kaya nga, lahat na nga kayo. Lahat kayo sa 10, mag-attend kayo kung gusto ninyo. Oo. At member na kayong lahat. Oh, Kaya yun. nga, binago ko po yung rules. Lahat na po Lahat kami. na member. Dahil 20. Kasi po dati, yan ang may pinakamaraming membership po, yung Blue Ribbon. Ngayon po, 17 po. Ngayon, total, 5 na lang ang sobra. Sinama ko na ho sila na. Lahat na. Oo. Lahat na member. Opo, So para lahat. makatanong. So ipapadalhan na ninyo ng imbitasyon na Senator Erwin? Napadalhan na po sila nung Wednesday, mga notice at saka Oo. yung mga yung mga i-interviewin namin or yung aming mga guests, mga resource persons. Kasi yun po yung tamang proseso, ka Jerry. Kailangan mong impormahan yung mga miyembro ng komite na ito yung mga imbitahan natin. Sang-ayong ka ba? Hindi. May idadagdag ka ba? Yun po yung tama. Yun ang O ganitong protocol. petsa. Oo. 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 Okay. Okay. Para malaman. Paano yung mga nabanggit na mga pangalan ng mga nasa kabilang kongreso sa House? Si dating Speaker Martin Romualdez at iba pang mga Ay, congressman. pinadalhan din po. Pinadalhan nila. Actually, sinundan lang namin yung listahan nila Senator Marcoleta. Oo. Pinadalhan din po. Ininformahan ho namin siya na cancel yung hearing kahapon and na i-reset po doon sa Monday, sa darating po na Lunes. Pinadalhan po siya. Oo. Ngayon, pinadaan po namin sa SecGen po nila doon. So, SecGen na po magbibigay sa kanila. Okay. So Monday yan. Anong gagawin namin, Senator Erwin? Mula ngayong Friday, Saturday, Sunday, wala bang episode 4 ang Senate Flix? Wala po. Wala. Pahinga muna. Di ba? Pag sa Netflix, pag may mga nauubusan din na series. Totoo yan. Totoo Antay ka yan. ng mga 2-3 araw. Tama. Mag-aantay ng bago. So Monday na ang next showing. Monday po, doon sa Blue Ribbon. Actually, Jerry, nakasinidi kami yun eh. Kaya nga Pero talagang pinilit ko lang dahil sila may gusto nito, yung minority na tinatakpan. Natatawa nga po ako, hindi naman po hearing yung kahapon, kundi parang press conference lang dahil alam din na ho nila na illegal po yung ginawa nila kahapon. So, hindi nga po talaga natanong. Kung ang tama pong katanungan, bakit mo alam? Saan ba nanggaling flood control? Meron bang flood control? Tsaka yun nga pala, yung 70 million, para saan ba yun na ibinigay sa iyo daw? Natanong ba yun? Hindi nga po natanong yun. Hindi rin natanong. Nag-deliver ka ba hindi po, na-deliver ba ang maleta? Ganun lamang po. Siguraduhin lang po niya, may mga resibo siya. Madali lang po kasi Jerry, binigyan ko si ganito, binigyan ng maleta. Uso na huyang yun. Dati, kung natatandaan mo, hindi pa uso ang social media, yung larawan, di ba? Litrato, matabi ka lang kay ganito, matabi ka sa drug lord, matabi ka sa kriminal. Parang barkada mo na, nagpa-picture lang yun. Ganun na ito ngayon, naituro ka sa social media, napakabilis yun, parang wildfire. Naku, binigyan ko si ganito. Naku, kasama ko yan, babae, binigyan ko ng pera, madali na lang ho, Jerry. Kaya nga. Kailangan siguro tayo reinforce natin ang mga batas natin. Dahil ang kinakatakutan ng mga ito, talagang kailangan po yung cyber libel pa natin. Medyo mahina po yung cyber crimes natin. Kailangan lagyan po ng pangil. Siguro talagang habang buhay na pagtabilang ang kabayaran po ng yan. Pati mga pagpa-fake news ka Jerry, whether individual, ordinary individual, government official, pare-pareho ang parusa, dapat makasuhan ho ng mabigat-bigat. Kailangan na ho talagang lagyan ng pangil ang mga batas natin dahil wala nang takot at respeto ang mga tao. Okay. Senator Erwin, salamat sa oras. See you Monday. Monday po, Jerry. Salamat po. Thank Salamat. you. Good morning. Good morning. Senator Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon Committee, Gatchalian Block. Ayun. Baka magtampo yung kabila eh.
Dahil sa kabila, yun nga, si Senator Pia Cayetano, bagamat bumabad ng husto kahapon sa hearing nila, si SP Cayetano, Senator Marcoleta, andun din, nakikita ko si Senator Robin Padilla. Yun! Ay, teka muna. Asa na ba tayo? Ito. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna at ni Kisses, ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, sa mga taga-barangay Olympia sa Makati, aba, mukhang suswertihin kayo sa araw na ito, ha? Kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o ano bang gamit ninyo sa pakikinig sa DZRH para kayo ay magkapera. Andyan po ang ating malakas promo kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity at ang nagbabalik na si Sherwin Alfaro, fresh from Singapore. Tingnan mo nga naman, oh. Nagpapawis. Nagpapawis sa Singapore si Sherwin dahil mas mainit dun ngayon. Ang lamig nga dito ngayon sa atin, eh. Oh, paambon-ambon. Oh. Pumasok na bang bagyo, Mother? May bagyo na tayo ngayon sa PAR, sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nako, baka itong weekend natin ulan din, ha. May mga plano pa naman tayo. Oh, magra-ride pa naman ako. Sana hinay-hinay lang. Bagamat ang sarap ngayon ng panahon natin, ang sarap matulog, ayan, malamig ang panahon at hindi na tayo masyadong gumagamit ng aircon. 'Di ba, Kisses, ikaw ba nakakatulog na ng maayos-ayos ngayon? Oo, electric fan na lang, okay na. Kahit electric fan lang. Ayun, tinan mo nga naman. At nakakatipid-tipid na tayo sa kuryente. Hindi nitong mga nakakarang araw, nako po, tulad talagang hihimatayin ka pag nakita mo ang bill sa Meralco. At ang ating Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! ang ating word of the day ay Walang iba kundi front. front. Saan ba galing yung front? Harap pa. Ang context niya na si Senador Cayetano umalma dahil hindi nailagay sa front page sa mga pahayagan. Aba, talaga. Front page pala. Ba't front lang Front lang nilagay mo? Jeric. Ano ba, front lang o front page? Ano totoo? Ano totoo? Front lang. Front lang talaga. Okay. Ayaw nyo nang pahirapan yung mananalo, ha? So, front. Tama, ano sinabi mo? Hindi umalma si Senator Cayetano dahil? Hindi daw nailagay sa mga front page ng pahayagan, hindi na ilalagay. Yung pangalan niya. Pangalan niya. Oo. Mga Tama, napakinggan ko yung part na yan dahil sinasabing parang Philippine Star. Nasaan ba yung Philippine Star natin? Parang Philippine Star lang yung nagdala raw ng balita na siya pa rin ang Senate President. Ngayon, totally nabanggit ng Philippine Star. Ayan, ang banner story ngayon ng Philippine Star, BBM may call special session of Congress. Ayun. Ayan, tama. Ito na nga yung hinihiling dahil may mga nabinbin may mga naiwanang trabaho Lalo na yung mga promotion ng mga military officials natin. Ang Manila Times banner story, rival Senate bloc blocks pursue own probes. ayan, yung magkakaribal na block nga, may kanilang investigasyon tulad ng ginawa kahapon ng Cayetano block at sa Lunes naman ay ang Gatchalian block. Ayan. Ang Philippine Daily Inquirer, ang banner story. Meron na. Cayetano block defies new majority hold hearing. Ayan. Medyo nakabawi-bawi ang Inquirer, ha? Medyo tataas mo ng konti, di ko mabasa. Di ba? Ganun ba? Teka, baka magtampo naman ng mga taga Manila Bulletin. Si ating Abel De Leon, tsaka si Rocky Nazareno, tsaka si Mon Samson. Anong banner story? Senate splits into two. Ayan. Pero nakalagay doon, Senate splits into two, pero ano yung kasunod na nakasulat?
Cayetano asserts he is the legitimate Senate President. Oh, ayan. Tinan mo na, ha? SP Cayetano, ha? Huwag ka na Medyo, magtatampo. andyan na, binanggit na ng Manila Bulletin at binanggit namin dito sa DCRH. Ayan, ha? Oras natin! 6:42. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Nahati sa dalawang paksyon ng Senado sunod ng constitutional and leadership deadlock. Ito'y makarangigit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Pangulo ng Senado, na pinatunayan ito nang ituloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa kabila ng pahayag ni Acting Senate President Win Gatchalian na sa Lunes pa ang schedule ng hearing ng Blue Ribbon na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Tinawag ng kampo ng Gatchalian Block ang hearing na bogus, unofficial at hindi otorisado, na dinaluhan ng magkapatid na Alan and Pia Cayetano, Senators Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Robin Padilla. Bago ang flood control hearing, napuno ng tensyon ng Senado nang tumangging papasukin ang 18 dating Marines na nauwi sa Bulyawan, Tulacan, Girian ni na Senator Robin at DILG Secretary John Vic Remulla. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. At sa pangalan ni Anthony Taberna, ako po Kisas Habson. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Anong plano ngayong weekend? Long weekend ba tayo ngayon, Kisses? Hindi. Napaisip tuloy ako kailan ng 12. Alam mo naman sa 2x2, laging long weekend. Laging everyday is a Friday. Bukod sa everyday is a Friday, every weekend is a long weekend. Kamusta ako kayo? Ano bang plano? Ano bang huntahan? Siyempre, ang laman pa rin ng mga huntahan ay mga pangyayari dyan sa Senado. Pero kailangan tuloy ang buhay. Wag tayong maapektuhan ng anumang takbo ng politika na yan. Dahil sabi nga natin, nag-aaway-away yan. Pag kumampi-kampi tayo dyan, magkabati na yan, tayo, kaaway pa rin tayo. Kaya wag kayong nagpapadala dyan sa mga away-away ng mga politiko na yan. Tingnan mo nga kampihan sila. Pagkalipas lang ng ilang araw, iba naman ang magkakampi na naman. Kaya manood na lang tayo
At magbantay, syempre. Aha. At dating payagang magpatuloy na ganyan ang pangyayari sa atin. Lalo na ho dito sa inaasahang sisimulang impeachment trial. 7 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Mamaya ang ating may follow-up pa tayo dyan sa Senate Flix cases, ha? At aalamin natin, kakausapin din natin si yung sa kabila, yung handler ng 18 Marines. Ayun. Totoo bang meron talagang tig pa 5 million? Aba, marami silang pera. Ha? Marami-rami din yun, 18 times 5. Kaya nga, malaki-laking pera din yun. 7 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Paring Het, take it away. Two minutes before 7, mamigay na tayo ng pera dahil kating-kating ng kamay ni Sherwin. Ang daming pera. Dami yatang pasalubong eh. Daming pasalubong galing Singapore. Nakita ko yung video niya eh. Pero emong parang nandito lang sa CCP complex na naglalakad. Nakakamiseta lang at naka-shirt Naka-shorts lang. Samantalang yung ibang mga pumapasyal doon nakapustura. Singapore di ba? At Ibang saka yung bansa, picture mo niya sa Merlion, nakita mo ba? Yung ibang umanga nga, pasalo sa tubig. Siya, pabuga. Nagbubuga. Mula dyan sa Barangay Olympia, Makati, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Hey, it's nice to be back. Kaya naman, I miss so much of Philippines. Ayan, Diba? ang ganda ng Parang panahon, di ba? bago. Di ba? Mas malamig pa rito kaysa sa Singapore. Oo. Di ba? Sobra na napaka-alinsangan doon. So, hindi ka nababalik doon? Presko. Hindi ka nababalik doon? Ay, di na. Ba't pa ako pupunta doon? Parang nandito lang din naman yung forma ko. Kung libre. Babalik din, no? Bilis magbago ng isip. Ano masama sa libre, di ba? Napakabilis kong kausap. Oo. Pero, nako kayong umaga, dito sa Barangay Olympia, medyo umaambon. Tignan mo naman, no? Talaga. Napakasarap maglakad-lakad. Paglakad ko dito sa may bahay na ito, may nakikinig ng DCRH. Aba. Eto si Tatay. Tatay, pangalan mo? Albert Fernandez. Tatay Albert. Tatay Albert Fernandez. Tignan mo, baon-baon niya pa yung kanyang radyo. Aba, tingnan mo nga naman. ganda. Kayo ba'y matagal ng... Gabi hanggang umaga. Ayun, Gabi hanggang umaga. Totoo ba? Baka naman kinausap lang kayo ni Sherwin, Tatay Albert, ha? Baka naman tinuruan lang kayo ni... Magmula kay Jesus Samson. Aba, galing ni tatay Mukhang... Avid nga yan. At nakikinig nga. Yan ako lagi nakikinig. Dati Tignan ho... mo yung boses niya, parang nakikinig ng... parang kayo nakikinig sa radyo lang din. Magsalita nga kayo. Hello. Hi. Hello, folks. Ganito ang boses ko. Tapos si Dolphy. Ano ba hanap buhay ni Tatay Albert? Ano pa ba sasabihin ko? Ano po hanap bahay daw ni Hanap buhay. Nagre-repair akong watches. Mga watch, palit battery, repair ng mga automatic, tsaka bracelet. Sana sa bahay lang o may tsaka pwesto? ng mga alahas, gano'n. Yun ang trabaho. Sino ba napapakinggan niya? Sherwin? Sa ngayon wala, sa bahay lang. Oo. Sherwin, sino ba napapakinggan niya doon sa earphone niya? Ba't ibang istasyon yata eh. Hindi ako naririnig eh. Nakapatay pala yung Bakit ako kumuha ito? Kaya pala singit ako ng singit eh. kung ano-ano sinasabi. Bahay ba nila yan? Bahay niyo ba yan? Nasa tapat ninyo na yan, Tatay Albert? Sa mother ko po. Ay, diyan kayo nakatira. Parang hinati-hati na lang namin magkakapatid. Nawawala. Yan. Ayan. Ilan ang anak ni Tatay Albert? Pamana pala. Ilan daw po ang anak ninyo?
Nag-isip pa. O ilan ang anak? Oh, isa na lang natitira eh. Bakit? Pero hindi lasing to ha, hindi lasing to. Pare. Tagoy pa. Kagaga. Nasa Laguna pa. Sa San Pedro. Oo. Ayun. Sa Sige. San Pedro. Ikaw na bahala, Sherwin. Melvin. Ang Tatay Albert, dahil ang paborito mo makinig sa DZRH, sinong announcer ang pinakikinggan mo tuwing umaga? Si Jerry Baha. Yun. Jerry Baha. Oo. Saka sila Katunying, yung 2x2. Yan, dahil paborito mo ang 2x2, ito meron kang 1,000 pieces. Wow, thank you. Okay, At kailangan mo rin masagot, Tatay Albert, yung ating word of the day. Ano ba pulutan dyan, Sherwin? Kailangan masagot mo yung ating word of the day. Nag-isip si tatay. Anong word of Nako, the day? nakalimutan. Yung prod niya patagilid. Front. Ayun. Front ba? Tama. Yan, front page. Dahil dyan, nakuha mo ang ating medium component, pagig sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, bangong kabloom ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity. Kapag nilaban ang mga damit, gamit ang Charm Popcorn. At syempre, eto na ang pinakabagong disenyo na DZRH t-shirt na regalo namin para sa iyo, Tate Albert. Okay, thank you. Thank you, Jerry. Salamat po, Tatay Albert. Ingat. Jerry, magsha-shot muna kami. Dahil ang boses si tatay parang pang drunken master. Rod Stewart. Rod Stewart. O sige nga, sample. Stay away from my back door. Yun, nga pala. Pwede pala. Ang galing. Rod Stewart pala. Yun. Alright. Relax, baby. It's on the line. Oh, yun lang. Yun lang. buuin na. Okay na. Congratulations! Baka lumakas Manalo ng 1,000 pieces. Lagi tumutog sa DZRH. Baka kayo nasusunod na winner sa DZRH. Malakas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre mamaya, mamimigay din tayo ng tigwa 1,000 pesos, 5 tigwa 1,000 pesos para sa ating Toda Max promo kasama naman ang Pride Calamansi and Jasmine. Dito rin yan sa Barangay Olympia sa Makati City. Aris number 6, Sherwin Battle Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yay! Thank you! All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, June 5, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senator Alan Peter Cayetano iginit na siya pa rin ang lehitimong Senate President, pero ang Malacanang liderato ni Gatchalian ang kinikilala. Flood control hearing ng Cayetano Block, tinawag ng kampo ni Gatchalian na bogus. Pangulong Bongbong Marcos bukas na magpatawag ng special session, hindi papayag na magtagal ang girian sa Senado hanggang sa SONA. Senador Jinggoy Estrada hihirit ng hospital arrest.
Panibagong oil price hike. Nagbabadya sa susunod na linggo. At low pressure area sa labas ng bansa, pumasok na. Bilang Tropical Depression Esther, panahon ng tag-ulan, nagsimula na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po Kisas Habson. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:08 ang ating oras. This time balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:13 ang ating oras. Tuloy ang pangunahing balita. Opisyal nang idineklara ng DOST Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Dahil sa malakas na southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng madalas na pag-ulan sa halos buong bansa. Ayon sa Pag-asa, ang paminsan-minsan hanggang sa madalas na pag-ulan dulot ng habagat ay naobserbahan sa nakalipas na 5 araw, isang palatandaan ng pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Gayunman, nilinaw ng Pag-asa na maaari pa ring magkaroon ng monsoon break sa panahon ng tag-ulan o pansamantalang paghina ng mga ulan na maaring tumagal ng ilang araw o linggo. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility at ganap ng naging bagyo ang low pressure area sa hilagang kanluran ng Batanes na tatawagin ngayon bilang bagyong Esther. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng Tropical Depression Esther sa layong 225 kilometro sa kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugsong aabot sa 55 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo pahilagang silangan sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes habang inaasahang lalabas ng PAR ang bagyo bukas June 6. Nakambang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang big time rollback nitong nakaraang Martes. Batay sa unang 3 araw ng trading sa Mean of Platts, Singapore, tinatayang tataas ng 4 na piso at 60 sentimo ang kada litro ng kerosene habang 4 na piso naman ang pwedeng maging pagtaas sa diesel. Samantala, inaasahan namang matatapisan muli ng 70 centavos ang presyo ng gasolina. Ang naturang price adjustments ay posible pang magbago depende sa magiging takbo sa mga nalalabing trading days. Naghain naman ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 2nd Division para kay Senador Jinggoy Estrada matapos na tumanggi ang senador na maghain ng plea sa kanyang kasong graft. Isinagawa ang pagdinig sa pamamagitan ng video conference mula sa detensyon kung saan iginiit ng kanyang abogado na hindi siya makadadalo ng personal dahil sa iniindang osteoarthritis sa 2 tuhod. Samantala, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang urgent omnibus motion ng senador na humihiling na ibasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya at sinabi na hindi naipakita ang matibay na batayan para hadlangan ang arraignment. Plano ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na humirit ng hospital arrest sa Sandigan Bayan dahil sa kondisyon ng tuhod nito. Ayon sa abogado ni Estrada na si Attorney Noel Ostrea, mayroong osteoarthritis at effusion sa tuhod ng kanyang kliyente. Git ni Estrella, hirap si Senator Jinggoy maging sa pag-upo bunsod ng iniinda nitong karamdaman. Sa ngayon ay nakapit si Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa kasong plunder kaugnay ng maanumalyang flood control project. Hindi pa rin natatapos ang agawan ng liderato sa Senado dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa kapulungan. Para kay Senador Alan Peter Cayetano, siya pa rin ang lehitimong Senate President taliwas sa idinidiin ni Senador Sherwin Gatchalian na bakante na ang naturang posisyon. Sa ngayon, si Gatchalian ang acting Senate President habang wala pang naihahalal na Pangulo ng Senado bilang siya ang nakaupong Senate President pro tempore.
Pagbibigay din ng bagong majority bloc, mananatiling bakante ang pinakamataas na posisyon sa kapulungan hanggat hindi pa sila nakakakuha ng 13 boto. Kinikilala ng Malacanang ang bagong liderato ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, naaayon sa batas ang pagkakatalaga kay Gatchalian dahil siya ang napagbotohan ng mayorya. Binigyang din ni Castro, dapat ang mga senador na ang mag-ayos ng anumang alitan o issue sa pagitan ng kanilang grupo. Gayunpaman, si Gatchalian na ang kinikilala nilang Senate President. Kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Si Yusek Claire Castro. Hindi naman papayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magtagal pa hanggang sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa July 27 ang nangyaring tensyon sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang kaguluhan sa mataas na kapulungan ay maaaring makaapekto sa mensahe o mga paksang tatalakayin ni PBBM sa nalalapit niyang SONA. Apela ng palasyo sa mga senador umaksyon na para matapos na rin ang kaliwat kanan ng mga isyu sa kapulungan, lalo't naging negatibo na ang imahe ng bansa dahil sa mga ingay sa politika na anilay karamihan naman ay pakana ng mga obstructionist. Samantala, tiniyak naman ni Castro na nananatili pa ring nakatutok ang Pangulo sa kanyang trabaho, mga adhikain at pagnanais na maipasa ang priority bills ng administrasyon para sa kapakanan ng taong bayan. Susunod! Dito boy! Sino itong misis ng isang actor-politician na masyadong malakas ang personality? Mas sinusunod daw ng mga staff kaysa sa politikong aktor. Ang tanong sino yung, ang dapat itanong sino itong actor-politician na under desaya? Ala! Parang pinasimpleng gano'n, ano? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:19. Gaming Corporation o PAGCOR ang mga amateur and professional photographers sa bansa na sumali sa PAGCOR Photography Contest 2026. Tampok ang tema ang Kids at Play. Layunin ng PAGCOR na maipakita ang mahalagang aral na nahuhubog sa mga simpleng laro ng kabataan. Opisyal lang tumatanggap ng entries ang PAGCOR Photography Contest 2026 at bukas ang kompetisyon para sa lahat ng Filipino photographers na may edad 16 pataas. Ang deadline ng submission of entries ay sa katapusan po nitong buwan ng Hunyo. Sa mga nais sumali, maaaring magpadala ng entry sa 3 kategorya. Ito po yung conventional, mobile at drone categories. 8 grand winners sa bawat kategorya ang maaaring magawin ng premyo hanggang 100,000 pesos. Ang ayon kay PAGCOR Chair and CEO Al Tenco, ang mga tradisyonal na larong pambata hindi lamang nagbibigay saya kundi humuhubog din ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at tatag ng loob. Ano pa hinihintay ninyo? Ikwento na ang mga eksenang nagbibigay buhay sa saya at sigla ng kabataan sa pamamagitan ng mga larawang likha ng inyong mga kamera. Bisitahin po ang PAGCOR Photography Contest website. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Minsan ay napapansin nyo rin ba, mga kumbatsero, na kahit na hindi naman, wala namang ginagawa o kaya hindi nag-e-exercise, parang pagod na pagod pa rin. Trabaho, biyahe, puyat, stress, parang ubos agad ang energy natin araw-araw. At minsan, kahit ilang kape na ang inumin mo, parang kulang pa rin. Kaya nandyan po at makatutulong ang Ultima. Hindi lamang ito ordinaryong multivitamins, may halo itong minerals at Korean Panax ginseng para tumulong suportahan ang energy at performance ng katawan. May B-complex, magnesium at iron para mas ready humarap sa mga gawain araw-araw. Kaya kung gusto mo ng may extra suporta sa iyong active lifestyle, Ultima, the power to do it.
Available sa mga online shopping platforms at sa mga leading drugstores nationwide. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. 7:24. Makakausap natin ng isang warrior. Ang isang punong-puno ng energy. Yan, ha? Mukhang tumitira ng ultima. Si dating congressman, dating secretary Mike Defensor. Kong Mike, magandang morning. Yes, Ayun. Samang Jerry, sa lahat po ng... Sorry po, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Teka, ayan, pumasok na yung Zoom. Okay, unahin natin doon sa 5 million. Kaninong pera yung pinamigay mong 5 million, Kong Mike, at alam ba ni Ate Julian? Yan ang sinasabi ko. Mukhang may hinasyon na naman yung nangyari. Alam mo, Samang Jerry, nabasa ko mismo yung affidavit na. Parang ang nangyari pala, kinuwento, supposedly, ng isang, son-in-law. Double hearsay, ikinwento, at yun nga daw, may 5 million daw na ibinigay, at hindi pa daw nabubuo yung binibigay. Ang ibig ko sabihin, walang sundalo nagkwento, at kwento lang na narinig niya daw, doon sa kanyang father-in-law, na 18 Marines, kasama sa 18 Marines. Kaya nakakatawa itong mga kwentuang to, kasi, yun nga, sa binabanggit ko, talagang gawa-gawang kwento. Ni walang batayan para ito'y para bang mabigyan ng pagkakataon na pakinggan o bigyan batayan sa isang kaso. So, walang katotohanan na may namudmud kayo ng tigli 5 milyon para magsalita itong 18 Marines? Actually, walang batayan. Kwento lang talaga. Ang nakakagulat ay kung bakit ito'y pinagbigyan ni Attorney Matibag ng NBI na para bang, inuulit ko, kwento lang na narinig niya na ikinwento sa kanya. So, paano ito magiging isang kaso o pwede mong sabihin na pwede mong ilabas na para bang isang salaysay na ibabahagi mo sa taong bayan na walang kakwenta-kwenta at walang batayan. Iyon nga, binahagi na nga niya at sinabi na isasabpina o ipapatawag kayo sa NBI para imbestigahan o magpaliwanag. Yun na nga, Jerry, parang ang nangyari dito, ewan ko kung paano ito pagbibigyan na itong sabpina ng NBI, para bang may nagsabi sa akin si Jerry, may ganitong ginawa at ikinuwento niya dahil ikinuwento sa kanya. Paano natin pagbibigyan yung ganong kwentuhan? Hindi naman ata trabaho ng National Bureau of Investigation o ng isang abogado na pagbigyan ang ganyang salaysay. Dapat sana ginamit nila yung kanilang ahensya, pinag-aralan na talaga at tiningnan nila kung paano ito merong katotohanan. Pero yung kwento lamang na ibinahagi na ikinwentong narinig niya, parang hindi naman ata tama. So hindi mo susundin, hindi ka pupunta sa NBI, Kong? Well, kailangan pa namin pag-usapan ng aming abogado, pero muli, binabahagi ko. At siguro, yung mismong affidavit, kasi mayroong nakapagbigay sa akin, mailabas sa publiko. At tingnan ng mga taong bayan, no? Hindi lang namang abogado pero kahit na hindi ka abogado, maintindihan mo na yung kwento. Kaya yung sinabi ni Alan Lamarites, Speaker, Senate President Alan Cayetano, medyo may batayan yun. Talagang marites na marites yung dating nung pagkikwento na inilabas nila sa publiko o inihag nila at binigyang diin o binigyan nilang importansya. Teka, linawin nga natin. Ikaw ba ang tumatayong handler o leader nitong 18 Marines? Hindi. Actually, kasama Jerry, alam mo naman, umpisa pa lang Lahat ng sinasabi nila, wala akong kinalaman doon. Sila yung mga nagsalita doon. Ang abogado nila is si Attorney Levy Baligod. Pero katulad ng pinanggit ko at patuloy kong sasabihin, tutulungan ko itong mga taong to. Kung ano yung ilalabas nila, alalayan ko sila. Kasi nga, yung nangyari kay Sergeant Orly Gotesa, na matapos magsalita, na wala na lang, hindi na natin nakita. At nung una, akala ko protection. Ngayon pala lumalabas, nagkaroon ng detention
si Sergeant Bordy Gutesa. Kaya sa akin, importante na tutulungan. At ang maganda, Jerry, doon sa nangyari kahapon, grabe yung lumalabas ng mga suporta. Ang daming gustong tumulong, magbigay security sa kanila. Ang daming gustong tumulong, naalalayan sila, lalo tigit na rinig na talagang medyo hirap yung mga kasama natin ng mga sundalo. Okay. Pero doon sa kanilang mga testimonya, ito pinupuna ngayon ng particular ni Senator Erwin Tulfo kanina nung makausap ko. May sa listahan sa mga binanggit kahapon, nawala na yung mga kasamahan nilang nasa kabilang kampo, tulad na ang binanggit nila si Senator Villar at si Senator Loren Legarda. Bakit daw sila ngayong nasa kabila naman ang binabanggit na lang? Kasi naman ang nangyari kasi, Jerry, nandun sa affidavit yun eh. Ang masama kasi na nangyari nga, dahil dito sa pagkakagulo sa Blue Ribbon Committee, noong una ayaw nilang patawag itong mga 18 Marines. Noon pa. Matagal na itong nagsalita. Di ba nagsalita to, kung di ako nagkakamali, nasa Marso ata, nung magsalita itong mga sundalo. Pero ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang ipatawag. Ngayon ang ipinatawag, sinasabi nila nung a day before, nagbuo sila ng bagong, sabi nila kami na liderato ng Kongreso, nagbuo sila ng bagong liderato o komposisyon ng Blue Ribbon Committee. Siyempre nung ipinatawag sila, doon sila nagpunta kay Senator Dante Marcoleta o kay Senator Pia Cayetano na pinakatagapangulo ng buong komite. Hindi naman sila nagpunta. Pero kung titingnan nila, walang nabago sa affidavit. Kung nagpunta sana sila doon, nakakita nila lahat ng salaysay, kinwestiyon nila, at sila mismo, yung kunyari, particular doon kay Senator Erwin, na-question niya siguro ng direkta kung ano yung binabanggit tungkol na salaysay, tungkol sa kanya. Pero napanood ko nga yung hearing wala na talagang binanggit yung mga Marines tungkol kay Senator Loren tsaka kay Senator Villar ano yun, dinilit na, inumit na ba? Hindi na ba sila kasama sa mga isinasangkot ng Marines? Again, Jerry, yung kanilang isinumite na affidavit, yung pa rin ang isinumite sa committee, walang binago doon. Nagkataon, wala sila doon. Kung saan nakibahagi sila, natanong nila yung mga taong yun. Nagkataon, hindi sila umattend, sila natanong. Dahil nga sila mismo mga pangalan nila ay nandoon. Yun ang mga pagkakamali Pero yung sasabing may tinanggal, may sinasabi na dinilit, wala nandun. Yung mismo andun pa rin yun. Maring hindi lang nabanggit kahapon, pero andun pa rin. Actually, sa hindi na nabanggit, kung natatandaan natin, nung magsalita si Chairman Senator Dante Marcoleta, tinanong niya ito yung affidavit, tama ba to? Ito yung hawak din namin na sinabit nyo sa ombudsman. Nung tiningnan at tinimay, nagtatanungan, siyempre, yun ang mga natanungan at yung mga senador na nabanggit. Meron pa, hindi na, andun din ata si Senator Cheese. Hindi naman nabanggit yung kay Senator Cheese. Diba? Pero, yun, ang nagkataon at ang natanong talaga, sa nadinig ko dahil andun din ako, ay si Senator Soto at si Senator Erwin Tulfo. Okay. Yan yung Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Dalawa ngayon Teka muna. Sino ba kinikilala ninyo? Ikaw bilang dating mambabatas din. Sa tingin mo, ikaw ba sinong sa tingin mo ang tamang at totoong Senate President ngayon? Alam mo, paring Jerry, ito kasing sa Ligang Batas natin napakalinaw. Ang sinasabi na sa Ligang Batas, majority of all the members of the Senate. So ang ibig sabihin nun sana ay kung 24 sila, hindi naman natanggal si Senator Bato at hindi rin natanggal si Senator Jinggoy, dapat 12 ang plus 1. So 13 ang majority. Yung nangyari nga sa kanila, 12 sila. At ang ginagamit nga nila yung Abilino Cuenco na case na based on the 1935 Constitution, ang sinasabi nga doon, yung dalawa dong na senador, yung isa ay nasa abroad at yung isa naman ay nasa ospital. Kaya yun yung naging patayan ng kasong yun. Ngayon, para sa amin, ang sinasabi nga namin, hindi nyo naman tinanggal si Senator Alan Cayetano. Siya pa rin ang Senate President kasi lumalabas nga acting si Senator Win Gatchalian. Oo, kaya ang kahapon nag-usap kami ni Attorney Levy, ito na, kasi nung una sinabi lang na Monday tayo, sabi ni Senator Erwin, Monday na tayo magkakaroon ng committee hearing. Tapos lumalabas naman
tuloy na naman daw ang Monday. Kasi nung una walang official eh. Ngayon nakita ko na yung official na imbitasyon na Monday daw. So ang sabi ko kay Tony Levy, ang tamang pamamaraan, sumulat tayo kay Senate President Alan Cayetano. Dahil siya naman ang kinikilala pa rin Senate President. Okay. Wala naman sinabing tanggal siya dahil acting lang. Para humingi tayo ng guidance. Humingi tayo ng gabay. Ano ba talaga yung etong gagawin na Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo. Pero kung sinasabi na takot o hindi harap, walang problema yon. Haharap ang mga Marines, haharap sila sa mga tanong, papaliwanag nila ang lahat ng probisyon ng binanggit na sa affidavit nila. Yun nga lang, parang siguro ang problema kasi ang tagal-tagal ng grupo nila Senator Erwin, no, nung sila yung majority, ayaw nilang patawag. Ayaw nilang sinasabi nila hindi totoo o parang exaggerated yung mga kwento. Ngayon ay pinapatawag, parang nag-aagawa naman. Teka muna. Kayo umattend sa amin. Teka muna, nangyari na yung kahapon. So yung sa Lunes, hindi napupuntahan ng 18 Marines? Hindi, ang naging usapan namin ni Atty. Levy, humingi siya ng guidance na sumulat kay Senator Senate President Alan Cayetano. So kung ano sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, yun ang susundin ninyo? Oo, para lang hindi kami kumbaga hindi magipit sa gitna na parang ini-snap namin o sabihin natatakot kami. But if this is the guidance of the Senate President na kinikilala naman din nila, di ba, ng kabila. Dahil hindi naman sinabing Senate President si Win Gatchalian eh. Yun ang susundin namin. Hindi, ang sinasabi nila ay acting Senate President si Win Gatchalian, ang Senate President position vacant. Yun ang deklarasyon ng Gatchalian Block. Yun nga ang hindi, parang ano yung batayan na yun? Dahil sinasabi na hindi pwede. Dahil kailangan lang ng 13 para matanggal si Senate President Alan Cayetano. O di ibig sabihin, Senate President pa rin si Alan Cayetano. Kung sinasabi lang hindi nila nakuha yung 13. At kung ganon, siya ang dapat sundin na namin at bigyan ng tanungin at humingi ng guidance. Okay. So kung sabihin ni Senator Cayetano na wag kayong umattend dyan dahil bogus yung committee ni Erwin Tulfo na yan, naka-attend na kayo ng tunay na committee hearing nung kahapon, so hindi na a-attend ang 18 Marines sa Lunes? Yes. Susundan namin ang guidance ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung ano man yung kanyang guidance tungkol dyan. Ngayon, kung sabihin nila Senator Cayetano, sige, kahit na hindi Blue Ribbon Committee, isang hearing lang. Pupunta kami, pumunta kayo, pumunta lahat. Maganda rin yan. Para magkaroon talaga ng showdown sa Lunes doon sa mga binabanggit ng mga Marines. Ayan, ako. Parang yan na lang inaabangan ngayon eh. Yung mga pangyayari na yan sa Senado, Kong Mike, yung Senate Flicks. Kaya lang mukhang ngayong weekend, simula ngayon, Friday, Saturday, Sunday, walang mapapanood. Aabangan yung Lunes. Yes. Hindi, ako yung Lunes, kung sinabi nila Senator Cayetano, sinabi nila Senator Marcoleta, o sige, pagbibigyan namin yan, we will not recognize it as a Blue Ribbon Committee hearing. Pero pupunta din kami dyan para at pumunta rin kayo, susunod kami sa gabay nila. Pangalawa, katulad na sinasabi namin noon pa man, ang kaguluhan sa Senado, hindi dahil sa impeachment yan. Hindi yan dahil sa Constituent Assembly. Dahil yan sa Blue Ribbon Committee hearing. At marami pang hawak, marami pang mga detalye ang hindi naikikwento ng mga Marines na kailangan malaman ng taong bayan kung paano yung delivery ng pera. Kasi parang in general yung narinig ko kahapon, pwede na naman. Pero sinasabi, di ba lahat sila nag-deliver eh. Sino nag-deliver kay Speaker Martin? Ang dami nagtaas ng kamay eh. Yan. Kailan kayo nag-deliver? Ilang beses? Gaano kadami yan? Kaya maganda mapakinggan. Doon pa lang sa bahay sa Forbes, pag nakikita mo yung listahan, napakarami. Na yung pala bahay na nila, nabili na nila, para yun ang delivery ng pera. Okay. Panghuli na lang, sabi mo kanina, hindi naman nagbabago yung mga binanggit nilang pangalan, andun pa rin yung iba pang senador, hindi lang nabanggit kahapon, pero nananatili doon sa kanilang affidavit. Ang tanong ko, meron pa bang hindi nababanggit? Baka kasi habang nagsasalita sila, habang may hearing, may nadadagdag, may nababawas. Meron pa bang hindi nababanggit na tumanggap din o nabigyan din ng mali-malitang pera?
Yung kanilang affidavit, yun na yung kabuuan ng kanilang sinasabi. Aha. Ang pinupunto lang doon, kunyari nagsabi sila, no, nag-deliver kami kay Martin Romualdez Aha. ng ganitong beses. So, hindi lang to na i-detalye kung saan sila nag-deliver ng mga buwan na to. Pero nabanggit ng kaunti yun eh. Sabi no 2024, nandun kami sa 42 McKinley. Pero dahil nung pinagawa yun, inilipat namin sa Nara, sa Tamarin, parang ito yung mga binabanggit nila. So, wala namang madadagdag. Kumbaga, ang sinasabi lang is yung kabuuang kwento. Tapos pangalawa, siyempre yung kay Mark Tiksay at saka yung kay... Ang importante doon sa hearing, no? Si Paul Estrada, si Mark Tiksay, Oo. ito yung mga mapatawag. Kasi itong dalawang to, hindi lamang yung delivery ng pera, kung hindi saan ang source ng pera. Tama. Kung sino yung contractor na nag-deliver doon sa Valle Verde. Yung modus operandi, Jerry, kailangan mailinaw din nila ng gusto. Kasi ang baksakan ng pera sa Valle Verde, doon binabalot, doon minamaleta. Mula doon, dadalhin sa bayan ni Saldico sa Horizon, sa may BGC. Pagkatapos, pag dinala doon, ibababa. Doon na yung mag-delivery kung kanino man delivery. Pero karamihan, kay Speaker Martin Romualdez. So, itong mga connection na to, kailangan makita doon sa Valle Verde, nung nag-deliver ng pera, kanino galing yan? Sino nagpadala niyan? Kasi hindi lang tingin kong kontrata ng flood control. Maraming sinasabi si Saldi, nung nagkakausap pa kami, sabi niya, nako, yung mga road safety devices at saka yung road netting, mas malaki pa ang kickback o porsentuhan dyan sa mga ginagawang proyektong yan. Okay. Bang Mike, salamat sa oras. Magandang umaga. Good luck. Thank you so much, Jerry. Sa inyo po lahat, magandang umaga. Dating Congressman, dating Secretary Mike Defensor. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:41. This time check is brought DZRH. Pangunahing balita. Ay, Kuya Elmer Ngo, magandang morning. Baka may makakailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Ay, magandang morning kay Kaboji. Kaboji dyan sa Bikers Cafe at ang ating mga bikers dyan, yung mga umaakyat dyan sa Timberland. Ayan, hinay-hinay lang at medyo madulas, paambon-ambon. Ito nga pala, pinapaalala natin itong ginaganap na Philippine International Motor Show dyan sa World Trade Center. Nagsimula po yan kahapon at tatagal hanggang sa linggo, June 7. At andyan ang Cherry Auto Philippines. Siyempre, maaari nyo pong i-test drive ang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle ng Cherry Tiggo REV, 7-seater MPV na Tiggo Grand Tour at Tiggo Touring. Mga sasakyan na mayroong comfort, technology, safety features at space na hatid ng Cherry Auto Philippines para sa inyo at sa inyong pamilya. Bisitahin lang ang Cherry Super Hybrid Hub sa Philippine International Motor Show na ginaganap ngayon dyan sa World Trade Center simula kahapon, June 4, tatagal hanggang sa June 7 hanggang sa linggo. Ayan. 7:47 ang ating oras. Naku, meron palang nagliyab na sasakyan dyan sa Timog Avenue. At meron ding oil tanker na umararo naman sa concrete barrier sa EDSA. Naku, yan ang problema natin kapag ganitong madulas ang kalsada. Teka nga, unahin na nga natin yan. Go ahead, Kisses. Yes, puntahan natin ang kinaroroonan ni Val Gonzalez. Kotse nagliyab sa Sergeant Esguera kanto ng Timog Avenue sa Quezon City at isang oil tanker umararo sa concrete barrier sa EDSA. Ibalita mo yan, Val Gonzalez. Bago yung oil tanker na yan Kisses at Jerry, isang kotse itong sumambulat, isang kotse itong nagliyab dito sa kanto ng Sergeant Esguera at dito sa Timog Avenue, dito sa Quezon City. Dalawa yung sakay nito, mga binata. Ito'y mga nasa early 20s lang
yung sakay nitong kotseng ito. Isang lumang Mitsubishi ito na kulay gray. Aalis lang ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection dito sa lugar, Jerry, at Bakit? Ba't daw nagliyab? At inapula. Ginamitan na ito ng triple F. Ano ba yung triple F? Ano yung triple F? Ito yung firefighting foam. Kala ko kung ano yun eh. Oo. Ini-spray. Ini-spray. Oo, ini-spray. Ito yung ini-spray na gamit para mapula kapag kang nasusunog ay mga mechanical. Yun yung kanilang ginagamit. At kaya yung loob nito, Jerry, yung loob nito ay puro residue na ng triple F. Yung firefighting foam na ginamit ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ligtas naman yung dalawang mga, sa tingin ko, mga estudyante. Itong sakay nito, patinay kausap ko, ang binabanggit Jerry at Kisses ay galing sila doon sa bahagi ng dito sa bahagi ng Espanya. May native na kaibigan, pauwi na sana sila, umikot sila duman dito sa may bahagi ng ABS-CBN dito sa aking likuran para makaiwas doon sa traffic. At papunta na sila dito sa may bahagi ng Kamyas nang mangyari itong aksidente, itong mangyari itong pagliyab nitong kotse na ito, na mabuti na lamang ay wala namang nasaktan doon sa dalawang mga sakay nito. Ang problema dito sa aking kaliwa ay dumating yung isang SUV, isang Fortuner. Yung palang nagmamaneho ay hindi pala siya yung may-ari nitong sasakyan. Hiniram lamang na panghatid ng kanyang kaibigan. Kaya yun yung problema ngayon dahil dumating na yung may-ari at eto, pinakamamahal daw niyang sasakyan nito dahil eto yung una niyang may sentimental value. Oo. Yun namang nangyari dito sa may EDSA. Ano naman yun? Oil tanker. Pagbaba sa yung oil tanker ay bumangga doon sa hilera ng mga concrete barrier dito sa may EDSA northbound, dito sa may Eton Centris, yung paakyat kung galing ka ng Q-Mart, galing ng Cubao, yung paakyat paakyat ng Quezon Avenue flyover, binangga niya yung hilera. Kaya ito yung nagiging dahilan kung bakit mayroong nararanasang traffic dito sa northbound ng EDSA. Kung ikaw ay patungo dyan sa may North Avenue o dyan sa bahagi ng Camaraba area, yan yung nakikita ninyong video ngayon. Yan yung itsura. Yan ang itsura ngayon. At dahil nagpadala na itong MMDA nung kanilang mga malalaking crane para tanggalin yung nakapalagbag na mga hilera na mga concrete barrier at tanggalin din yung oil tanker na bumangga dito sa hilera ng mga concrete barrier. Umuulan bon dito sa aming kinaroroonan na Jerry at Kisses, na siyang nagdudulot ngayon na baha ang daan. Kaya doon sa mga nagmamaneho, saan man ho kayong lugar dito sa National Capital Region, ay mag-ingat po kayo. Yan yung sitwasyon mula rito sa Sergeant Isquera, kanto ng Timog Avenue, dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:52. Yes! Yeehaw! Eto na ang inyong pinakahihintay-hintay. Sino itong wag na yung asawa. Yung actor politician na lang. Sino itong actor politician na ang asawa ang nasusunod daw. Mas malakas daw ang personality ng misis dahil ito ang sinusunod ng mga staff. Di ba karaniwan naman ganyan talaga sa mga sitwasyon? Sinusunod ng mga staff, hindi man lang umaalma si actor politician? Baka naman sumusunod din si actor politician. Masama ba yun? Sino ba matatanong ko dito? Puro mga binata pala. Mga binata.
Ay, naku, wala si Morley. Naku naman. Sayang. Di bale. Sa susunod na lang ito. Sa susunod na lang itong actor. Naku, kilala nyo daw ito. Itong actor politician ito. Poging-pogi. Pero Andres daw pala. Baka naman mapagmahal lang sa asawa, kaya laging sinusunod. Yun na nga, kaya naghahanap ako ng matatanungan dito. Si Kong Angel ba asan? Asan si Kong Angel? Kabilis ng oras, ano? Uy, sa mga taga-pickup, tsaka dyan sa DTI, ano yung balita? Nabalitaan kong wala nang miyembro ang pickup. Nagsipag-resign na. Paano yung lisensya? Paano yung lisensya ng mga contractors natin? Lalo pat bidding season ngayon. Ang balita dyan, Kisses, yung legacy. Na-lift na yung suspension ng kanilang kontrata, ng kanilang lisensya. Alam kaya ni Pangulong Bongbong Marcos ito, lalo pat nalalapit na ang kanyang panibagong SONA, na itong legacy ay isa nangunguna doon sa 10 contractors na binanggit ng Pangulo. Tapos ngayon sino lang ang nakasuhan? Yung Diskaya lang. Diskaya lang. St. Mag-asawa Timothy lang. Oo, nasan yung iba? Mario, sipat na lift na raw ang lisensya. Agad-agad. Paano nangyari yun? Mr. President, mukhang pinalulusutan ka ng ibang mga nandyan sa pickup. Paano, Kisses? Thank you, ha? Ay, thank you rin, Thank you sa pagsaklolo. Happy weekend, mga kapamilya! Bye! Damdaming bayan! Susunod na! The thrill of living is gone to walk on.